naman, sino ang lumiban sa klase class? Wala, ma'am. Okay, very good. Ngayon naman, ating babasahin ang ating classroom rules. Sabay-sabay tayo magbasa. Maging honest. Irespeto ang isa't isa. Itaas ang kamay kung gustong magsalita. Naintindihan ba ang ating classroom rules, class? Yes, ma'am. Ngayon naman, sinong makapagsasabi ang ating nakaraang aralin? Mia. Pagtubay sa pagbabagong pisikal na sa Okay, very good. Ngayon naman ay dadakot tayo sa angkop na pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata, na kung saan ay may ipapakita ang tamang pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Number 1 dito is paggalang sa sarili at sa iba. Kailangan natin galang ating sarili, lalong-lalo na sa ating mga kababaihan. Huwag tayong magdamit ng maiisip para hindi tayo mabastusan. Intindihan ba mga bata? Yes, ma'am. Ang isang halimbawa sa paggalang sa sarili at sa iba ay paggamit ng po at opo. Naintindihan po ba? Opo, ma'am. Okay, so number 2 is responsibilidad sa pamilya. Tayong mga sa responsibilidad sa pamilya is kailangan nating gampanan ang ating mga responsibilidad. Isa dito is paghugas ng pinggan sa ating bahay. Maliban sa paghugas ng pinggan sa ating bahay, ano pa yung mga ibang responsibilidad sa tahanan natin? Liniyan. Pagigib ng tubig. Okay, very good. How about Joyanne? Pag-inuusap ng lagunan. Okay, very good. And then, Sheila may Magwalis, ma'am. okay, very good. Okay, naintindihan ba natin ang responsibilidad sa pamilya, class? Yes, ma'am. And number 3 is ang pagpapanatili sa ating moral na prinsipyo. Tayong mga tao dapat ay tapat sa ating salita at gawa. Kayo ba, tapat ba kayo sa inyong mga salita? Yes, ma'am. Okay, very good. Naintindihan ba ang tatlong angkop sa pagkilos ng pagdadalaga at pagbibinata, class? Yes, ma'am. Okay. Ngayon naman ay dadako tayo sa maayos na pagtayo, pag-upo at paglakad. Number 1 dito is dapat tumayo tayo ng matuwid at itaas ang tama ng ang ating ulo. Huwag hayaang bumagsak ang ating balikat. Halimbawa nito is ito, class. Alin sa tingin nyo at dito sa tatlo ang tamang pagtayo ng matuwid? Number 3, ma'am. Number 3 or number 1? Number 1. Nasa tingin nyo dito, class? Okay, class. Alin sa tingin nyo dito sa tatlo ang tama? Number 1, ma'am. Okay, very good. Ganito ba kayo tumayo? Yes, ma'am. Okay, very good. And then next is dapat nating ang tamang pag-upo. Dapat nating pagdikitin ang ating binti at dahan-dahan tayo umupo. Ilapat natin ang mga paa sa sahig at ilagay natin ang mga kamay sa kandungan. For example, ito is ganito. So, class, halimbawa dito. Alin dito ang tama, class? Number 3, ma'am. Okay, very good. Mia Joy, can you demonstrate the picture number 3? Get your chair. Pagdikitin daw ang mga paa, tapos umupo ng ganyan, tapos ilagay sa kandungan ang mga kamay. Oh, tama ba ang ginawa ni Mia Joy? Yes, ma'am. Okay, very good. Thank you. You may now back to your seat. And then, ang pangatlo naman is ang tamang paglakad. Dapat ay baluktot natin ang bahagya ng ang ating mga tuhod habang pinanatiling tuwid ang ating katawan. Halimbawa nito is 1. Ano sa tingin nyo ang tama dyan, class? 2. Okay, very good. Number 2. Ganito ba kayo maglakad o tumayo? Maybe. Maybe, bakit maybe? Dapat ganito. Kasi
pangit tignan pag nakayuko o di tuwid ang ating pagtayo sa paglakad bilang isang binata at dalaga. Did you understand our discussion, class? Yes, ma'am. Okay, very good. Naman ang iba pang halimbawa, angkop na pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Number 1, paggalang sa sarili at sa iba pa. Bukod sa paggamit ng po at opo, ang iba pang halimbawa ay ang paggamit ng ate, kuya, mama, papa, lolo, lola, auntie, at uncle. Number 2, ang responsibilidad sa pamilya. Bukod sa pagtulong sa ating mga magulang, ang napaka-importanting responsibilidad din natin ay ang pagtatapos ng pag-aaral. Number 3, ang pagpapanatili sa ating moral na prinsipyo. Bukod sa nagiging marespeto, dapat din tayong maging honest. Naintindihan ba, class? Yes, ma'am. Okay, so magaling. Ngayon, tumungo na tayo sa ating activity. So, babasahin ko muna ang ating panuto. Basahin at isulat kung ang kilos ng isang nagbibinata at nagdadalaga ay wasto o di wasto. So, mag-grupo kayo sa tatlo. Ikaw na ang group 1, group 2, at group 3. So group 1, Ako ay umuupo ng matuwid sapagkat ako ay nagdadalaga na. Wasto, ma'am. very good. Group 2, Sinunod ko ang sinabi ng aking ina na dapat ako ay magsuot ng maayos na damit. Wasto, ma'am. magaling. Group 3, Tinuro sa amin sa eskwela ang tamang pagtayo, pag-upo at paglalakad. Ngunit hindi ko ito sinunod sapagkat hindi ako sanay. Iwasto. magaling. Panuto, magtala ng mga tamang pagkilos ng isang nagdadalaga at nagbibinata. So, ang isang halimbawa nito, class, ay ang pag-upo ng maayos. Naintindihan ba, class? Yes, ma'am. Mga bata, pwede ba natin basahin ang ating classroom rules? Maging honest. Irespeto ang isa't isa. Itaas ang kamay kung gustong magsalita. Naiintindihan ba ninyo ang ating classroom rules? Yes, ma'am. Okay. Ngayon naman, meron tayong activity. Ang panuto, isulat ang tama kung ang naipapakitang kilos na isang nagdadalaga at nagbibinata ay maayos o wasto. Mali naman kung ang pinapakita ng kilos ng nagdadalaga at nagbibinata ay hindi wasto o maayos. Naintindihan ba natin, class? Yes, ma'am. Okay. Finish, class? Yes, ma'am. Finish, class? Yes, ma'am. Okay, pass your paper in front. Bata, pwede ba natin basahin? Pagtumuntong na sila sa gulang kung saan ay magdadalaga at nagbibinata na sila ay di na magiging bago sa kanila ang sunod. Dahil sa tatlong edad at ay tutunan na nila ang tamang pag-ayos at kilos ng isang nagdadalaga at nagbibinata. Okay. So, ang discussion natin kanina is tungkol sa tamang pag-upo, paglalakad, at pagtatayo. Ngayon, kung sila ay magdadalaga at magbibinata, hindi na bago sa kanila ito, class. Naiintindihan ba natin? Yes, ma'am. Bakit nga ba kailangan natin pahalagahan ang tamang pagkilos ng isang nagdadalaga at nagbibinata? Yes. Yes. Para mapanatili natin ang kagandahang asal at kilos sa ating sarili. Okay, magaling. So, next. Tama ba na ating matutunan sa ating pagdadalaga ang tamang pag-upo, pagtayo, at paglakad? Bakit? Yes. Nora? Yes, ma'am. Upang maiayos natin ang pagkilos natin. Okay, magaling. So, lahat ng iyong sagot ay tama. Okay, class. Ano nga ulit yung classroom rules natin?
Maging honest. Irespeto ang isa't isa. Itaas ang kamay kung gustong magsalita. Naintindihan ba, class? Yes, ma'am. So, bago ko ibigay yung activity nyo, basahin ko muna yung panuto. Isulat kung ang kilos ng isang nagdadalaga at nagbibinata ay maayos o hindi maayos. Tapos na ba, class? Tama. Pagtapos nyo na maaari nyo bang ipasa? Tapos na ko, ma'am. At ito naman ang iyong takdang aralin. Magpatulong sa magulang at ilista ang iba pang mga kilos ng isang nagdadalaga at nagbibinata.